Hello, fellow Latter-day Saints. Allow me to share again, this time, gikan sa Come Follow Me. Nag-research na po ko, nag-study ko, excited ko nga makashare po niyo. Sa ginagmay lang, mainly to remind you to read also our Come Follow Me from Doctrine and Covenants, section 10, 10 to 11 this time. Nanata dire, mga 7 pages ang ibasahon sa Doctrine and Covenants Kamayra. Ang title is from February 10 to 16 this week, that you may come of conqueror, that you may come of conqueror. So conqueror ani no. So nice katong topic karon. I hope nga kani bago mag-research ko, mag-study ko, na-enjoy ko, nakoy ma-discover niya, gusto pud nako nga ma-share ninyo para pud sa pagbasa. Siguro ninyo nga mas makaingon mo si Charlie na ito'y gi-share ani nga mo day ni sila, o si Charlie ni ad pagod na day siya ni pala sa inani day ni sila. So murag mas hoping ko nga mas mahimo exciting yung pag-study, tungod kay nakoy mga gi-share pud ninyo beforehand, or ako pud gi-share nga mag added na pud, additional na pud sa inyong manakatunan, para siguro ako feeling pud nga mas exciting nga mo ni gi-share nako, excited pud ko. So kaning Doctrine and Covenants sections 10 and 11, lain ni sila kung scenario. Ang section 10 is revelation given paingon ni Joseph Smith, the prophet mismo. Related ni siya gihapon sa 116 pages nga sa Book of Mormon nga gipahulaman niya ni Martin Harris niya nawala. Tapos ang section Doctrine 11 po is lain siya topic sa revelation na given through Joseph Smith para sa iyang brother nga si Hyrum Smith. So lain siya topic. So kaning arita sa focus sa section 10, daghan kung gusto i-share ninyo mga verses kung gusto na ko highlight na na-touch ko, na ko'y mga impressions, pero kuan lang dili na ko nalatag sa tagsaon kay kuan nang taas ang basahon kay daghan na ko gipamarkahan. So mo share na lang kog background ako na summarize ninyo ha para madungagan po. So kuan ni siya after gud ni siya nga nawala 116 pages, basta kay nag-uol ko to si Prophet Joseph Smith, yung feeling nga murag di na siya kasaligan sa Ginoo, na mag-darken yung mind, murag na blanco na ikuha niya ang tanan, gold plates, Urim and Thummim, ikuha pag siguro ang mga gifts nga naa niya bitaw to translate. Wala dyan, murag siya na stupor of thought ba, murag blanco yung una-una na niya, feeling na guilty kay siya, di na siya ang ngayon na, pero ni repent man siya, so gi-entrust nagbalik. So wala na siya secretary nga si Martin Harris, tapos coming pa ani si Oliver Cowdery. Last week na discuss nato of the coming ni participation ni Oliver Cowdery, na himo siya scribe or secretary ni Joseph Smith ang pag-translate. So balik na po si nagmurag kuan pa tong ang main actor ani nato ba si sa bida nato si Joseph Smith, ka balik na po ang power, gitaga na po siya authority, sa liga na po siyang ipadayon ang translation sa Book of Mormon. Mo na siya, tapos grabe nang kuan nang nag-hope biagud ko sa analysis nga nung napaman gold plates, napaman si Joseph Smith, napaman Urim and Thummim, nga dili nila balikan na sulat to 116 pages. So murag mao na, so siguro magkuan maka-imagine kung Prophet Joseph Smith, ay salamat kay tagaan ko powers again, authority again, ako to usbon, ako din form manikamot at maayo ani par wala na gid sipat diretso na gid ibalik mo na siguro ang feeling. Tapos so unya ako na i-further na siya nga feeling ni Joseph Smith. So nahitabo gud ato giingnan jud si Joseph Smith nga ayaw na i-translate, ayaw na ilabti tong 116 pages. Goodbye na lang ito. Dili na ito mahimong part of the fullness of the gospel contained in the Book of Mormon. So goodbye na gito siya. Ang reasons ato niya adire kabalo si Jesus Christ nga mahitabo gid kini mawala gid 116 pages. Gani sa ako na discuss like 2 weeks ago sa Come Follow Me pod, nga ni somehow ni back up na si Jesus Christ ngadto ni Nephi, ang asa ni Lehi, iya gipa-write og sa small plates. So na small plates sa akong research dai kani ma-place lagi ko tapi na ko mura ka Mormon ka kita sa picture ba, to kita ko kadto sa time ni Mormon nga siya na last siya nag-abridge before naghatag sa anak ni Moroni, naanan niyang hand, di siya last ha, si Moroni pa. So siya pinaka nag-gather na niya to mga tanan nga mga plates na yan ang gi-abridge na murag pare-pare siya pag-summarize, or pag-summarize magud murag siya sa ka story nga iyang gi-shorten niya, pero abridge magud murag siya
mura ba kung nausob-usob na ni siya nga storya, di na nako usbon, ako na ning kanimo na ni storya. Example ko na niyon ko na si kuan kisaman si Omnay nga sa hitabo sa una sa akong makaluluhan sila lifay mo ni nilakaw lagi ka sa Jerusalem kay so dili na naapilon ni Mormon kay nasulti naman nila Nephi nila Lihay sa una, so nana akong pagsabot sa abridgment, so para ma-simplify ba continuous dili sila nagbalik-balik dili makalibog unlike the Bible. Taas na kayong time. So kuan nang wala na nato gipa-translate ug niyon jud mismo si Jesus Christ nga ayaw na kay kuan na siya nagunita ni siya sa mga wicked men, wicked good, including si Martin Harris gitawag na wicked nga to destroy even si Joseph Smith. So na wicked good ito si Martin Harris, or somehow siya man to nga of course siya ang one of the three witnesses of the Book of Mormon, major witnesses. And then somehow wala niya gideny, so nawala siya, gidestroy ng church, pero ang ending niya before his death, wala niya gideny, wala niya gitestify pa siya nga tinuod ko ito nga gold place, the Book of Mormon. Ano siya, so before si Oliver Cowdery, tapos isulti gyud ni ang purpose si Jesus Christ nga dili na to ipasulat 216 pages kay ang gibuhat sa wicked men, including si Martin Harris, nga ilang gipang altar to, ilang gipang usog-usog gibanaw na para kunwari kung muhimo na po si Joseph Smith og laing translation na kung ila i-compare ang duwa makaingod ang tanang tawo nga dili katuan ni Book of Mormon tan-aw na inconsistencies isulti des Joseph Smith and translation na ni dapat karon na lahi na pud kay ilang gipang usob tong original nga nawala. So ningon si Jesus Christ ayaw na to kay para pagubot lang to sa trabaho gutong Satan na iyang gistrap barihan gisulti si Jesus Christ dire nga matrabaho ni Satan bitaw para iyang gamiton ng mga tao para murabag pramisa niya palami flattery ana po niya ang ending para lagot i-drag lang desla dito sa impyerno kauba. So dapat careful gyud ta ana. Namre butas-tas na ko istorya ka 7 minutes na. Anyway, tapos mahuman to ni kuan adlang niya ni Mormon man nag-abridge to gikan sa istorya ni Lihay hangtod sa dito sa large place paingon sa ni King Benjamin na tapos sa pangay kay siya mura ba encyclopedia pa daghanang mga books pa daghanang mga plates ni nga tanan nga nasa siyang custody nasa siyang possession gi-abridge niya. So pag human nag-abridge the history from Lihay to Omni sa Book of Mormon nakakita siya to small plates naningon ko siya nga wala ganahan lagi ko ani kay katumatuma spiritual nga during the time of Nephi gina si Nephi pud nga pagsulat sa small plates nya wa pud ka bro si Nephi nya si Nephi man tong sikat kayo sa yang quotation nga I will go and do the things which the Lord has commanded for the Lord ano ba iya yung buhaton tanan nga kasugot si Ginoo nga mahimo gud niya. So isulat ra pud si Nephi atong gamay nga small plates gisugdan natong sulatan abot na kuan katuma spiritual to nga small plates lang niya. So human nagpag-translate at medyo 116 pages ni Mormon kato na siya portion na sa large plate nakita si Mormon nga naa tong small plates nya niyo siya lamay lagi so yang gi-insert so naapil siya sa Book of Mormon nga nadawat ni Joseph Smith ang small plates of mauna kana karon ang mabasa nato from Nephi the first book gyud sa Book of Mormon up to Omni nya puro na sila wala sila puro sila I Nephi inana bitaw kay sila mismo ang gasulat ana ang mga prophet ay Nephi, ay Jacob, ay Omni na sila. So wala nang nagilabot ana si Mormon iya lang na siya gikopya kay gamay ra po siya gi-insert nya sa words of Mormon nga book na ani siya sa Book of Mormon nga part isulti gud siya dire yang gisulti siya dire nga sa verse 3 ha. Now I speak somewhat concerning that which I have written. For after I have made an abridgment, naman ko rin siya himog abridgment from the place of Nephi katom down to the reign of the King Benjamin, on whom I speak, I searched among the records which had been delivered into my hands, and I found these plates which contained the small account of the prophets from Jacob down to the reign of the King Benjamin, and also many of the words of Nephi. So muna siya itong mabasa karon pagsugod nimo sa Mosiah na sugod na siya ni King Benjamin story. So gisulat niya for si Mormon nga na-inspire siya sa spirit gyud nga iya to include wa siya kabalo nga ano dapat ni include. So karon kabalo na ta kay mawala ding 116 pages ug importante kay ning small plates nga naa siya yung summary nga kana ato mabasa karon sa first books
sa Book of Mormon. Tapos another background lang po dahil ha. Sa section 11 po, Doctrine and Covenants, kuha siya ng revelation given to Hyrum Smith through Joseph Smith. Ang hitabo dahil honest, according to my research, sa time na nagkuha na sa laing balay dito sa asawa ni Joseph Smith, sila Oliver Cowdery ba ni ato dito yung brother ni Joseph Smith nga si Samuel Smith, na niuli siya dito sa ilang balay sa New York, basta la duwa ni kabuk places New York, na nisulti siya nga na restore na ang Aaronic priesthood through John the Baptist. Tapos so si Oliver Cowdery na siya authority to baptize, siya ang ni-baptize ni Samuel Smith. Na pag-uli ni Samuel Smith dito sa New York, sa ilang balay, ilang pamilya, ilang residence, ilang ancestral house, nisulti siya excited kay siya nga nabunyagan siya, blah blah blah. Nakapagpaminaw ni Hyrum Smith, nga brother po ni Joseph Smith, na excited kay siya. Niadto po siya dito, excited yun kay siya, gana siya mutabang. Gana siya mutabang sa work. So, ngano na importante ni sa Hyrum Smith, kanahimo na siya great missionary nga brother ni Joseph Smith. Kuan lang ng ato lang looking forward ng siya tong namatay pod na pusilan pod kauban ni Joseph Smith. So nahimo po siya martyr. So munahan na ni modern iyang start, excited siya. Na kaning section 11 kuan kay siya nga message ba ng revelation siya gihatag ni Jesus Christ ngadto ni Hyrum Smith. Na sa Hyrum Smith sa section 11 maihap nato nga kaupat sa giingnan ni Jesus Christ na keep my commandments, keep my kaupat sa kitsulti, keep my commandments. And then mabasa lang ko sa mga selected verses na ko ani ha. Ay mataas gid siya. Sa Book of Mormon, few na lang dito sa Book of Mormon, Doctrine and Covenants section ko 10. Ingon din si Joseph Smith nga mura siya excited, yung feeling siguro nga sige magrepent ako, ayun na nato ginan pa siya Jesus Christ sa section 4. Do not run faster or labor more than you have strength and means provided to enable you to translate, but be diligent unto the end. I mean, be diligent, pero don't run faster than labor. And sa 5, pray always that you may come of conquer. Mga di topic na to, pray always, importante po na. Sa 6, behold, they have sought to destroy you, even the man in whom you have trusted has sought to destroy you. Pertaining to the man nga gisaligan ni Joseph Smith, siya pud mo destroy ni Joseph Smith, pertaining to Martin Harris. And because you have delivered the writings into his hands, behold, wicked men have taken from you. Katom na ko gipasulti ako na siya paspasan ha. Ningon po siya dere sa 20, verily I say unto you that Satan has great hold upon their hearts. He stirreth them, na diri ang mabatasan ni Satan. Basahan po nato na sa 30, behold I say unto you that you shall not translate again those words which have gone forth out of your hands. So katayo na to i-translate also. Tapos ningon dere nga sa 43, I will suffer that they shall destroy my work. Yea, I will show unto them that my wisdom is greater than kanin. So, nakaingon din sila mga kasatan, mga wicked, mga na-destroy ang work, kaning restoration, fullness of the gospel, Book of Mormon, pero mas bright ni Jesus, mas bright ko nila. So 52, and now behold, according to their faith and their prayers, will I bring the part of my gospel to knowledge of my people. Behold, I do not bring it to destroy that which they have received, but to build it up. So nagpertain siya sa Bible ba ni siya, wala po destroy ang Bible, something that they have received, but I will build them up. So muna siya, by 2 or 3 witnesses shall every word be established. So muna dagantang scriptures. Therefore, whosoever belongeth to my church, need not fear. So kisa kung member ka sa simbahan, ayaw kahadlok. Dagan pa siya gisulti. And then, hindi na lang ko nahuta, basahan na sa section 11 po, pare-pareha siya sa gipagsulti ni Jesus Christ nga itong Oliver Cowdery. Pare-pareha po siya sa section 4 nga a marvelous work is about to come forth. Sige na ang mga kuan marabag revelations ni Jesus Christ ngadto sa mga tao nga willing mo tabang niya or ganahan mo voluntaryo ganahan ko maapil sa imong work. Jesus Christ, so sa akong buhaton, a marvelous work is about to come forth na sickle, harvest, and sa gathering of Israel. Tapos kanina lang pang last ako i-share ninyo sa Doctrine and Covenants section 11 verse 21. Muna siya very popular nga verse.
seek not to declare my word, but first seek to obtain my word, nga to ni kay Hiram Smith. And then shall your tongue be loosed. Then if you desire, you shall have my spirit and my word. You have the power of God unto the convincing of men. So, kato siya nga seek na to declare alas ayaw sa pagkuan bitaw panggabisyon nga musangyaw na kasako ebanghelyo kun dili seek first to obtain my word pagkat-on sa sako ebanghelyo pag-research sa pag-study sa pag-search sa maayo then imong baaba mulus na siya daghan na kang musangyaw so, di pareha karong panahon na bag sirag lalis kini mga religion sirag away babat napa na dire nga was la ka pasabot sa doctrine sa Ginoo wala magusla ni search og maayo was lang nakat-on muna nga suti po ni Jesus Christ kang Hiram Smith applicable pa nato nga mag-cut-on kita mag-search the scriptures kato lang sa I hope nga I am somehow sharing something that of interest to all of you. I hope you would join me and me joining everybody to feast upon the Word of God by studying the Come Follow Me from the Doctrine and Covenants now from sections 10 and 11 of the Doctrine and Covenants. God bless. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.